walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam para dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong gabi. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyo ang fresh, ang ganda ng beauty natin tonight. Charot! So syempre dito lang tayo sa bahay maghapon. Alam na ninyo, it's a Saturday. So may mga hinaharap talaga akong mga labahan at yun yung ginawa ko. Naglaba ako. Medyo kaninang umaga ko pa siya sinimulan pero natapos ako ng gabi na. Actually, kagabi ko lang siya, kanina ko lang siya ginawa. Umaga pa lang, pinili ko na yung mga isa-separate ko. Kasi sineseparate ko talaga yung mga decolor at saka yung mga puti. Tapos yung puti, bukas ko na siya ng umaga. Lalabahan, ibinababad ko siya sa gabi. Ganon. Para bukas mas madali na lang siyang kusutin. Ganon. Anyway, so kamusta naman ang araw ninyo? Sana lahat kayo ay okay. At syempre safe. Ayun ang importante. So nakakalungkot yung nangyari sa Los Angeles, no? Ang daming nasunog na bahay na magaganda na alam mo yon. Pero I hope na wala masyadong na ano kasi balita ko wala naman daw masyadong na aksidente. Ayun lang nawalan sila ng bahay na nakakaloka, parang naging impyerno yung lugar ng Los Angeles, no? So yun, hindi mo talaga masabi yung tadhana, yung panahon, yung mga pwedeng mangyari. Kaya sana doble ingat tayo at lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon bago tayo matulog sa mga biyaya at blessings na nakukuha natin every day. Yung napoprotektahan niya tayo ng bonggang-bongga, isang malaking blessing yon. Kaya guys, kayo wag niyo kakatamaran magdasal, magpasalamat para alam niyo yon, yung protection niya sa atin nandoon. No matter what happen, kung may mga napaplano man yung kasamaan sa buhay natin, di ba? So yon, kasi hindi natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyari. Kaya dapat keep praying and be grateful and thankful talaga. Malaki man yan o maliit na biyaya galing sa Diyos. Di ba? So yon, so eto nga, Diyos ko, nakakaloka. So, kanina naganap na yung Miss Iloilo Coronation Night at congratulations syempre sa nanalo. Yung nanalo talagang masasabi ko, Hakot Award. Iba talaga ang nadudulot ng galing sa pageant, no? So, hindi mo rin inaasahan. Maraming magaganda pero talagang siyang nag-shine like a diamond star. O, di ba? Si Karen. Karen ba yun? So, yun. So, si Karen ang magiging pambato nila sa Miss Universe. So, ako para sa akin sa mga taga Iloilo, love ko yung mga yan eh. Isa dyan sa mga love ko syempre si Rabia Mateo. Tapos, ayun, sila, yung batch nila Rabia, ayun, sila talaga yung gustong-gusto ko na mga, beauty queens from Iloilo. Tapos, syempre, nakita naman natin kung ano na narating ni Rabia. Malayong-malayo na si Rabia kumpara noon. Talagang masasabi ko naging successful siya bilang kandidata ng Iloilo at naging beauty queen ng Iloilo. Nakarating sa Miss Universe. Na-experience niya talagang mag-compete sa Miss Universe. Kaya isa siya sa mga tinuturing ko talagang matagumpay na beauty queen from Iloilo na talagang hindi mo talaga matatanggi yung galing, yung ganda, di ba? At ngayon si Rabia, isa ng sikat na artista ngayon sa Pilipinas. Kaya nakakatuwa kung iisipin mo yung narating ni Rabia. And then pangalawa sa mga tinuturing kong magaling na kandidata ng Iloilo, ayan si Alexi Brooks. Kasi si Alexi Brooks talagang gumawa talaga din ng ingay sa Miss Universe Philippines. In fairness kay Alexis. And then ayan, ipapadala siya sa Miss Eco International this year. So I hope na sana manalo siya, 'di ba? Kasi syempre, iba pa rin yung na compete ka sa international pageant at iba yung
alam mo yun, na ikaw yung magre-represent ng bansa. And I hope na sana mag-penetrate siya ng bonggang-bongga sa Miss Eco International. So I trust naman Alexi Brooks na malaki yung tiwala ko sa kanya na may uuwi niya yung corona ng Miss Eco International this year. Kaya abangan natin yan at mabuhay ang Alexi Brooks. So kanina sa Farewell Walk niya, ang ganda ng eksena niya, ganda ng outfit. Gusto ko yung outfit. So ibang-iba na rin si Alexis. Medyo tumaba siya kumpara noon na mas slim siya. Tapos ayun, naging siya, emotional siya doon sa sa Farewell Walk niya, yung nabanggit niya yung lola niya. Talagang nakita mo talaga na-hurt siya, no? So, yun. So, huwag siyang mag-alala. Gagabayan naman siya ng lola niya sa laban niya sa Miss Eco International. At malay mo, magtagumpay siya. Diba? Ang ganda ng speech, ang ganda ng farewell. Magaling din si Nicole Cordobes, in fairness. So, yun. At natuwa ako sa kanya. At ito nga, sabing ganon. So, Mama Sam, tingin ko daw ba na etong si Aliana Aduana, isasali nga ba talaga sa Miss Universe Philippines? So, kanina isa si Liana Aduana sa mga nag-judge, di ba, dito sa Miss Iloilo. At yung mananalong Miss Iloilo, ilalaban nila yan sa Miss Universe Philippines. Ang hindi ko lang alam kung sadya bang tuloy itong si Liana Aduana sa pag-compete niya dito sa Miss Universe Philippines. Wala namang confirmation, to be honest. Pero nandoon na isa siya sa mga pinag-uusapan sa social media na sasali nga daw dito sa Miss Universe Philippines. Ako naman, ang guess ko naman sa kanya, I think hindi Miss Universe Philippines. I think it's Miss Grand Philippines. Ayun yung nasa isip ko. Kasi si Tito Rod yung nagte-training sa kanya, and then wala naman siyang nilabanan ng national pageant, na regional pageant para mag-compete sa national pageant ng Miss Universe Philippines. So, hindi ko alam. Malapit na mag-start yung Miss Universe Philippines. Alam ko sa February, ipapakilala na silang lahat. So, wala tayong balita. Pero kanina, na-wonder ako kasi parang sabi ko, hindi naman magandang tignan kung halimbawa, magiging represent siya ng isang sa lalawigan, sa Laguna, para ilaban sa Miss Universe Philippines. Tapos, nag-judge siya dito sa Miss Iloilo na ang mananalo dyan ay makakalaban niya. So parang sinabi na parang yung standard ni Aliana ay ganito, yung standard nung Miss Iloilo na nanalo ay ganito. Kasi kung magkukumpit silang dalawa, parang nakakaloka, di ba? So parang feeling ko hindi siya magkukumpit. So isa yun sa mga naging sign ko na I think hindi siya magkukumpit. Kasi kung magkukumpit siya sa Miss Universe Philippines, bakit niya accept yung offer sa kanya na maging hurado sa Miss Iloilo na alam naman niya ang mananalo dito ay magiging kalaban niya? Di ba? Hindi naman maganda yung hinusgahan ko yung magiging kalaban ko, tapos ang ending, level lang naman kami dalawa dahil parehas kaming kukuha ng corona ng Miss Universe Philippines. O, di ba? So, yun. So, parang feeling ko hindi siya matutuloy talaga sa Miss Universe Philippines. Parang feeling ko ibang pageant ang sasalihan niya. Kung may plano man siya siguro, ayun yun, baka ang next niya is Miss Universe Philippines. But I think not now. I think, kayo ba? Ayun yung guess ko, ha? So, kasi parang, hindi naman siguro magja-judge yan kung tatakbo siya dito na bilang kandidata ng Miss Universe Philippines, tapos alam niyong makakalaban niya yung mananalo dito. Di, ang pangit naman tignan nun, di ba? Parang, basta hindi magandang tignan. Oo. So, yun. So, parang sinabi na nila na mas mataas yung level nito kahit pa sabihin mong kasi pinili ko siya na siya yung maging kalaban ko. Ganon. Parang hindi maganda. Kaya parang feeling ko, and then for sure, yung Miss Iloilo organization, natanong na muna nila to kay Aliana Aduana bago nila imbitahan, di ba? Kasi hindi rin naman sila papayag na pipili si Aliana Aduana ng makakalaban nila, parang pambato ng Iloilo. So, yon. Kaya yun yung naisip ko. Kaya sabi ko, I think hindi naman siya magkukumpit.
So, parang feeling ko ibang pageant. So, ang tanong, eto na kaya ang Miss Universe Philippines? So, yan yung abangan natin. So, excited. Ay, Miss Grand Philippines ba yung lalabanan niya? So, yun yung nakaka-excite. Kaya parang feeling ko, I think sa Miss Grand to pupunta. Kung sa Miss Grand siya pupunta, di everybody's happy. O, di ba? Naalala ko tuloy yung si Mr. Arnold. Yung nagkita kami dito sa Bangkok. Tapos sabi ko nga, try niyang hanapin si Aliana, yun yung kunin niya kasi talagang pang Miss Grand talaga yung caliber nun. And I think mukhang matutuloy ito. So, abangan na lang natin kung ano yung mga mangyayari, kung ano yung magiging eksena, at kung ano ang magiging ganap in the future. Kung ito ba si Aliana Aduana ay pupunta nga ba dito sa Miss Universe Philippines o pupunta dito sa Miss Grand? Siya nga ba ay magkukumpit talaga ng isa pang pageant this year? Ayan yung mga abangan natin kay Aliana Aduana. So, kayo guys, ano guys ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yan. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi nun ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.